feeling malalim, malamang si Rizal annoyed. Mga nagsatalsikang tamad ng uprising. Hashtag wordplay mongoloid. Ito ka. Oh, yeah. Kayong mga Pinoy hip-hop is me. Nakakabalas kayo sa surrounding. Tawag at fire in my belly. Mag-orgy tayo sa may round 3. Oh, ano, iiyak ka? Labas sayang. No, tara, ngayon na. Let's go. Tara na. Round trip. Tangin na, nakakasmell ako ng hocus-pocus, Mr. Pibus. Para kang negosyanteng nagme-mekos-mekos. Well, I don't give a damn kung may masama ka man na modus. I demand for royalty increase at magbigay ka pa ng bonus. Ano, daming gusto, daming hangarin. Sa ginawa ko, alam niyo naman yung nangyari. Tumaas yung bigayan, sumarap yung pagkain. Kayo tong nakinabang, kaya magpasalamat kayo sa akin. Putang ina mo, good morning! Babaeng marumi! Huwag kang feeling Donaline! Mukha kang Bartolome! Pumupuntang Korean restaurant upang katangahan, pabidyohan. Ano? Nakakatawa ka na yan? Di man lang ba sumagi sa iyong isipan na uri ng racism yan? Teacher ka pa naman! Als teacher yan! Pinapasok mga nasa labas ng paaralan, mga walang pangaral, matatanda, nasa awa, pinapasa na lang. Mula elementarya, nagiging college ng walang kaalam-alam. In short, gumagawa ka ng mga kinabukasan na diretso lang basurahan. Yan ang future ng mga estudyante ni Sir Deo, mga future environmentalist, Pilipinong basurero. Yung preamble ba ng pagiging teacher, binasa at inintindi mo ba yon? Kailangan daw ng high moral values ng yung dignidad at reputasyon. Kaso sariling galaw mo mismo sumira sa imahe ng yung profesyon. Kaya, Ched, DepEd, kung ito'y may lisensya man, kailangan nun ng terminasyon. Yes! Your condition is hopeless. There's no remedy na dyan. Binuo ka, walang purpose, di pinag-isipan malamang. Your parents are worthless, di ka man lang sinuportahan. Porket anak nila ay footless, ito'y kanilang tinakbuhan. Mga squatting na tuwang-tuwa habang nagtatampisaw sa ihi ng daga. Mga nakakadirit, nakakabwisit na kontaminadong basura. Mga yagit na nagsisigamit ng bitch na may iisang itsura. Nagpapakaastig pag-iisip 3GS drip. Mga formang baduy ang postura. Mga buraot, sagig, panay, pagpapasagip. Mga produkto ni Enigma. Tangina, huwag niyo ko sisihin yung 3GS. Bakit mo kantangan na yung Lika? Tangina, wala namang conspiracy sa likod ng battle rap at fuck you pa rin sa ayaw maniwala. Iyak pa, Enigma! Pagmamalaki mo ba? Na ikaw na lang yung nag-iisang FEMC na lumalaban sa number 1 na liga? Number 1 na liga? Ba't nung pakain doon ng ahon, mumurahing corned beef na Argentina? Kulang sa nutrisyon! Tapos magtataka kayo, ba't yung mga lumalaban doon nanghihina? Flip-top ang sumira sa buhay ko! Ba't ako magkakautang na loob kay Enigma? Bumalik ako sa pag-aakalang magiging okay pa ako. Kaso yung chinito mong amo, gago. Muli akong tinratong parang aso. After laban ko kay Sir Deo, agad akong pinalayas ang galing. Para daw sa gulo makaiwas yung barracks dahil si Shernan parating. Pagkatapos akong pagkakitaan gamitin, pagmumukhain pa niya akong bading. Itong si Mang Pitong, edad 30 pero
ginawa na para kumita kaso sobra-sobra gumastos. Walang financial literacy, kaya sumabay na lang sa agos. Tatak Pinoy mentality, taong basta lamang makaraos. Bars ka ba? Hindi naman masakit. Ano yung masakit? Yung nanay mo, kabit! Meron namang sakit! Masisiraan pa ng bait! Alam mo ba kung bakit? Di akata effect! Rest in peace sa lola ni Righteous One. Nagkatotoo sinabi ko, wala pang isang buwan. Oh, man! Pinamumunuan ng mga buwayang nagmula sa lahi ng reptile. Itong mga tupang may pulang neckline. Mula sa pagmulat nakaprogram hanggang bedtime. Kung di ma-visualize, malamang nakasara ang kanyang third eye. Pinyal grati gumagana, may sira pa amigdala, napakahina ng aura, nakablock ang mga chakra. Kung naaaligaga ka, manalig ka sa ganja at huwag kang maniniwala sa reseta ng Big Pharma. Alam niyo ba kung bakit? Ngayon marami ang takot. Pagkat may ginawang sakit upang magbenta ng gamot. Malaking TF, gago! Kwento mo sa Pagcor at PNP! Kung talagang malaki yan, eh bakit kailangan pang umiligal ng mga bobong tulad ni Tipsy D? Taas kamay, energy ball! Para sa 2,000, first digit, number 4. Tangin na, tapos na! Top 5 sa most viewed battle rapper sa buong mundo. Yung kabubuhan, kabilang globo na. Kung san-san umaabot, kahit income laging kulang. Basta may balakbakan, nagpapakapagod kahit pag-uwi, walang ulam. Panahirapang inuuna din kung kani-kanino mangungutang. Sana iyong mapagtanto. Ika'y perwisyong totoo. Dagdag problema sa mundo. Ika'y salot na lumpo. Teacher yan. Di ba teacher ka? Eh ba't ganyan ka umasta? Nagbabanta pang chucho pa. Paano pa? Yung mga parents ng estudyante mo, paano pang matutuwa kung bukas makalawa mga anak nila di na salita, laglag na yung panga, mama, si teacher, nanunubo ng burat. Kaya ba pati mga bata sa bundok, desperado mong inaakyat? Mga siguradong babagsak ang siya mong inaangat? Ulirang teacher award, mga estudyante sinusundot, hatid na niya. Spoon feeding as fuck, tinuturuan mo na nga, sinusubo mo pa. Binabaybay niyo po ba talaga tong earth just to be part of the walk of shame? Damn! Balita ko pa, tagagawa ka daw ng jingle kapag may halalan. That means iyong pinagsisilbihan mga taong mismong dahilan ng iyong kahirapan. At lagi ka daw parte ng sabwatan kapag sa barangay may rap-rapan. Mga event for a cause. Mukhang kunwari may tutulungan pero ang main goal magnakaw sa kaban ng bayan. Manong naman? Mga pinagtripan ni Enigma nung panahon ng pandemya. Pinagpasa dalawang tema, may beat at acapella. Kaso yung sistema, panakiputa sa panghihina. Mga pinilit mag-hashtag ng flip-top para muling mag-trending yung liga. Hakbang! Para subaybayan yung mga laban ng quarantine. Habang kaming mga lumaban, walang safety guarantee. Yung aking mga nakasabayan, ang babaho ng anghit. Sabay mga may nakakadiri pang bentahan parang chili garlic ni Bagsik. Yun yung mga rason kung ba't ako umalis. Tapos sisiksik ka doon kung saan nagkalat ang mga may buni at galis. Mga artist, pilit pagkakasyahin sa isang kwarto. Nakakainis! May mga tarantado pang nag-iiwan ng sulfur soap nila sa banyo. Tapos malaman-laman ko ba hindi lahat ng nandun bakunado?
Ang baba na nga ng sahod pag nagkasakit, kayo pa abonado? Is that your dream? Is that your vision? Are you going to sell rap yan as an APOC rendition? Brutalan, teknikalan, sa ligang yon, mababa ang commission. You know, Plasma? Look what they done! Music video, album launch, ginawa sa my kitchen. Let that sink in! Oh, ako'y 100% proud bilang Abnoy! Habang ito'y nagmula sa mga sintu-sintong tukoy, mga ninunukoy, nakadiskubre ng apoy, mga ninunumoy, na natili na unggoy. Yun ang itsura ng new normal na matching. Masarap sanang sakalin. Kaso mga kamay ko yoko mangitim. Kasi baka pag dito ako napatingin, baka biglaang magdilim at yung dating ako men ay lumabas ng salamin upang gisingin itong empleyadong trabaho di kayang gawin. Sakto, kamukha mo, sikyong tulog na ginawa kong sampalin. Pag bumabatel ang angas, macho-macho ang karakas. Kanya daw mga angkel, para sa iyo si Tarsi kikitil na dun sa baras. Baka para sa iyo si Tarsi magpapasubo ng maliit na ahas. Like that 550 kapalit na kagad, tumbong di Almoranas. Pamamakla ang kabuhayan ng gleponyo mong angkan. Sama-sama sa trabahong pangtodo mangmang. Hawa-hawang kababuyan at lahat kayo ay tinablan. Manamanang kahirapan at ganun din sa sablan. That's why your Ate Casey flew to another country para magbenta ng bilat. For instant poverty break free sa ibang lahi nagpakarat. Para mapigil yung utol mong si Mary ng mga tulong. Si Mary, yung chararat. At para mapakain yung tulad mong inutil na edukgrad. Wala nang motivational sheet. Sa buhay dapat ka na nga na mag-quit. You need to admit na sa survival of the fittest ay hindi ka nga fit. Look at your feet! Hindi ka complete! Like a pilay na naka-defeat on repeat! Iyong paglalakbay tila bad acid na trip! Ikaw pa'y panay pupu at wiwi sa brief! Dapat nga na ika'y pagtabuyan tuwing sasakay ka ng jeep! And you never stop blaming the past while staring at your broken family picture. Now you all know why ba't naging Moco Jean at mimicry kanyang style. That's identity crisis mga bay pagkat wala nga siyang matinong father figure. You don't want to be like your dad! Kaso ikay tumandaring may decision making na sablay. Kaya hindi na ako magtataka kung bukas maalawa, magawa mo nang magpakamatay. I will fully understand your reason to commit suicide. At di kita babansagang hangal. Mas okay na nga siguro yan kesa iyong matunghayan epekto ng iyong kapalpakan sa mga tao mong mahal. O ano? Time na? Ayaw mo na? Sakit na? Tuloy pa! Kaya anong bars, Rizal? Baka embarrass, Rizal. Di nagpasalang si Di Masalang para magsisalang kayo sa mababang halaga. Yung laong-laan ng pakikipaglaban para sa kinabukasan ninyong binaliwala. Ngayon, paano pang may pag-asa ang bayan kung bawat kabataan panay pariwara na mga taga Rizal pa naman kayong naturingan pero kayo pa tong mga Pinoy na nakakahiya! Pek-pek mo! Papasakan ko ng dinamita para lamang putukan. Kapag ginangina ka na, kukuha ko ng upuan. Habang umiyak at nagmamakaawa, makita pagsasalsalan. Pag ako nilabasan, bigla kitang papangahan! Ano na? Sakit na? Tuloy pa! Iyo
Gagawin kitang hostage. At sa tuwing ako yung may sumpong, papasukan ko ng basag na bote yung maitim mong tumbong. Wala akong pakialam kahit kay Tulpo ka magsumbong. Pag naghihingalo ka na, kakantutin kita sa ilong. Obviously, you're living a life with no meaning. Kaya consciously, binansagan mo iyong sarili bilang isang lason. Since birth, ikay ganap nang ang kawawa. Galit sa earth pagkat maraming dinamit na pangangailangan. Iniwan ka ng iyong papa nang di mo man lang alam kanyang ngalan. Sabay, mangmang iyong mama, kaya nasadlak kayo sa kahirapan. But don't get me wrong, Marco Molila. Pareho lang naman tayong inabandonan ng sarili nating mga dada. Ang kaso, pinagkaiba yung nanay mong disgrasyada, panay landi lang, sabay nanay ko edukada. Kaya yung iyong mga alaala na puna ng pagkaalila habang kami nanatili sa ginhawa. Not a joke, just a fact. Did you just say na arkitekto yung papa? Paano mo naman yun nalaman kung hindi mo nga siya nakilala? Mukhang yung storya pinamana lang sa kanya ng delusyonado niyang mama. Pagkat huli sa iyong galaw at mga forma ang isang verifiable na konklusyon na hindi lang basta iyong ama kundi pati na rin iyong ina ang siyang source ng iyong na depresyon. Maybe your bitch mom! Escape from Mariveles Asylum, sabay siya'y nagpakantot sa mga naglalasing na tambay. At yun ang naging naratibo kung paano kanya nabuo bilang nakakadiri niyang panganay. Pero don't worry, I'm not here to judge your brain. Hindi kita ipupush maging Joaquin Phoenix as Joker sa train. I'm here to recognize your pain because I think that we're all just the same! Clinically diagnosed ako with ADHD, both with hyperactivity and inattention. May sarili akong series ng anxiety at depression. Wala rin akong magawa nun kundi pagmukmok aking condition. Until I learned that where your fear is, andun mismo yung lesson. That's the reason behind. I Michael Scofield my mind. I face my own issues parang Tokyo sa highs. Just call Harden and Bill para maunawaan ng side ako yung isa lamang pong pink man na napasama sa white. Yep, that's right! At hanggang ngayon lumalaban without therapy session. High school pa nung huling nag-undergo ako ng consultation. Walang rehabilitation. Nakaasa lang ako sa tulong ng meditation at cannabis bilang medication. Oh, nagmamariwana. Ano? Addict na agad? Gusto ko lang naman magkaroon ng peace of mind. At di ba, gawa naman yun ni God. So stop being blind! Ilang araw na lang, 2021 na. Ayaw nyo pa bang lumaya sa pagkakakulong? Gusto nyo pa bang paabutin ng mahabang panahon na itong Pilipinas manatiling bansang dekahon? Kung gusto nyo ng revolusyon, just type yes and accept the fact na ang cannabis ay solusyon! Dahil sa mga magulang mong peste, buhay ng iyong lola nagkanda leche-leche. Imbis na magre-relax na lang sana, hindi pa pumwede. Kasi para buhayin ka nung bata, napilitan pa siyang magtinda sa palengke. Ilala-sacrifice sa lahat para lang alagaan ka't mabusog. Pero tumanda ka ng pilay at walang utang na loob. Di ka man lang makapag-abot ng pambili niya ng gamot. Mamamatay na lola mo. Inuuna mo pa rin kantot. Sitwasyon mo at ugali parehas lang na sobrang ugly. You deserve a life that is tragic. You shouldn't be happy. You just prove that you're trashy the way you abandon your granny. So this must be the logic why God gave you cerebral palsy. Sa social media, masyado ka pang pa-woke. Even though your life is
Nothing but a joke. Genetic dysfunction diagnosed. Mga allergic kayo sa growth. Poor mindset at sad boy syndrome. Nakuha nyo ng vote. Berenguer de bankruptcy. Buong family nyo broke. Pag napanood to ng iyong granny, tsak siya'y one hit stroke. Shoutout sa lola mo. Kaya kung ako sa'yo, umuwi ka na ng may kawayan bago pa yung lola mo sa kabaong ilagay. Hindi yung mag-I love you ka pa lang kapag malamig na yung bangkay. Kasi aking nalaman, iyong mga magulang malungkot din. Tapos lalo daw silang naging malungkot nung maging anak nila kayo at wala kayong kayang gawin. Kaya sige po, Mang Pitong, pakitignan na lang po yung pagmumukha nyo sa salamin. At yung mga pagkabigo nyo bilang Antonio ay inyo lamang damahin. Pagkatapos, pagmasdan mong muli kung ano man ang naging resulta ng inyong takdang aralin. Kung di mo kayang tanggapin, yan yung palpak na kayo din po mismo yung salarin! Kaya tiyak, yung mga ninuno mo sa kabilang buhay umiiyak. Pagkat dinala mo kanilang tatak para lang mamarkahan bilang palpak, malamang hindi na nga rin nila matanggap ikaw at ang iyong mga anak pagkat tingin nila sa'yo ay isang uri ng uod na hindi nagkakapakpak. Kaya sana, nag-aral ka na lang mabuti at hindi ka nag-drop. Eh di sana, mas nakaahon ka sa hirap kung hindi ka nag-rap! Sarap! And that's my observation about your personality traits. Just take a bite and please don't take too much on your plate. And I hope you could make it right bago ka patuluyang malate. Yan ay drogang realidad. Kayo na pong bahala, Manong, kung paano nyo po yan iti-take. And Akata Show will be right back right after this commercial break. Good morning, Flip Top! So we're here at the end of Akata Battle Rap Trails. And I just have to do this only for the sake of my beloved fan base. I don't even care anymore if this league is into its last days. Ako mismo, ayoko nang magstay because for me, this is a whack place. The practice is very unhealthy para sa aking mental space. I'm into inner peace already at ayoko na sanang mag-produce pa ng hate. But every time I see these stupid MCs, hindi ako makarelate. Umuwi na lang ako ng aking energy drain and for me to recover, I need to rest ng isang linggong straight. Kaya wala na akong pake kung after nito ako inyo na ipa-deport. Flipped up, kadiri kayo and there's so much evidence to support. Pero kahit ganon, let's give credits to Arik na siyang todo nag-effort. At kayong mga hampas lupang MCs, just make sure na masulit nyo na lang itong Enigma's Last Resort. I feel disgusted every time I'm watching this game. You are the reason why being a Filipino is nothing but a shame. Kayong mga maledukadong nanatiling battle rap slave doing everything for fame while a Chinese man is getting paid.